bansang Argentina, isang mambabatas ang sinapak ng kapwa niya mambabatas. Nagkakainitan noon sa deliberasyon kaugnay ng kanilang national budget. Walang tigil sa pagsasalita yung lalaking mambabatas nang bigla siyang bigwasan sa mukha. Yun! Ng babaeng mambabatas. Napuno na raw si Graciela Camano dahil lagi siyang binabatikos ng kanyang kasamahan. Puro raw ito salita, wala namang panukala. Hindi naman nagkomento ang sinapa na si Carlos Conquel. Pero base sa patakaran, pwede siyang maghain ng reklamo para maparusahan ang kongresistang nanapak. Inihahanda na ang mga gagawin para sa paggunita sa unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Ang pinakamadugong trahedya ng karahasang nag-ugat sa politika sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston, live mula sa lungsod ng Cotabato. Chino. Yes, Mel, abala nga ngayon ng mga tauhan ng Provincial Engineers Office sa pagtatayo ng permanenteng pavilion sa massacre site, maging sa pag-asaayos sa mga kalsada papunta rito sa Barangay Ampatuan, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao. Kailangan daw matapos ang pavilion para may masilungan ang daang-daang taong inaasahang darating sa unang taong paggunita ng Maguindanao Massacre sa November 23. Magtatayo rin dito ng concrete marker kung saan nakasulat ang pangalan ng 58 taong pinatay at inilibing sa lugar na ito. Itong access road from the highway to the massacre site, ikukonkrito ito. At the same time, gumagawin kami ng structure dito para during the November 23 celebration, merong masisilungan yung mga tao. Kasama pa din dito, gumagawa kami ng marker doon banda kung saan simentado siya na may mga moldings. Isusulat namin lahat ng mga pangalan ng mga biktima. Sadyang hindi tinakpan ng mga hukay sa massacre site kung saan nakita ang mga biktima para raw magsilbing alaala sa tinaguriang pinakamadugong insidente ng political violence sa kasaysayan ng bansa. Wala na mga todo-armadong tauhan ng mga ampatuan sa mga lansangan. Wala na rin ang konvoy ng mga magagara nilang sasakyan. Tahimik na rin at halos walang mamataang tao sa mga mansyon ng mga ampatuan sa Sharif Agwak na dating mga simbolo ng kapangyarihan sa buong probinsya. Ang dambuhalang gusali ng Kapitolyo, hindi na rin ginagamit ng kasulukuyang administrasyon ni Governor Toto Mangudadato. Tanging mga sundalo na lang ang makikita rito. Sa mga lansangan, bakas ang ngiti sa mukha ng mga taong abala sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Mel, kabilang sa mga inaasahang darating sa November 23 ang iba't ibang media rights organization, human rights groups, maging ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at mga representante ng iba't ibang sektor ng lipunan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hindi lang po ang GMA Kapuso Foundation na nagdiriwang ng 2 dekadang anibersaryo sa taong ito, ang Procter & Gamble Philippines na ating katuwang sa mga projects sa unang hakbang sa kinabukasan at Kapuso School Rehabilitation nagse-celebrate din ng kanilang ika-75 kaarawan. Ang dalawa ay nagkakaisa sa iisang adhikain ang maitaguyod ang edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Delubyo, kung ituring ng mga residente ng Barrio Malaya sa bayan ng Pililla, Rizal, ang nangyaring sunog sa kanilang eskwelahan. Sa isang iglap, 7 silid ang nilamon ng apoy. Sa pagsasanib puwersa ng GMA Kapuso Foundation at Procter & Gamble Philippines, muling naipagawa ang mga silid-aralan. Handog din natin ang mga school supplies sa mga bata. Pero alam ba ninyong mismong mga empleyado ng PMG ang nag-volunteer na mag-repack ng libu-libong school supplies na ito? It's a great feeling. I think it's not just to help to the students, it's also feel that you contribute with your hands, your tears, your sweat. Sa isang napaka-espesyal na pagtitipon, naroon ang mga mahalagang taong nasa likod ng magandang pagsasamahan ng GMA at PNG. Handog natin sa kanila ang replika ng mga silid-aralan na ating ipinatayo. It's such an amazing partnership and I hope it continues for a long time. Makikita natin kaya sobra silang blessed at ganun din ng GMA dahil they know how to share their blessings at saka talagang may mga puso ang mga tao nito.
at least nare-recognize nila yung mga charitable works na ginagawa ng GMA. So, yun. Of course, GMA is proud to have Procter & Gamble as partners. GMA, Kapuso at Procter & Gamble, alay ay kalinga at pagmamahal. Di malilimot lahat ng kabutihan, makamit ang higit na tagumpay. Tunay na ang tagumpay. Mas masarap kapag may katuwang ka. At lubos ang aming pasasalamat sa Procter & Gamble Philippines sa mga darating na taon. Hangad namin na magpatuloy pa ang ating magandang samahan. At sa lahat na naging susi ng tagumpay ng project na ito, maraming salamat po. Susunod! Higanteng Christmas tree sa lungsod ng Mandaluyong, inilawan na rin! One-on-one na panayam sa runner-up ng American Idol na si David Archuleta, mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.